darating talaga tayo sa isang sitwasyon o sa isang punto ng buhay natin na mafe-feel natin na, what if iwanan ko na talaga 'tong partner ko na 'to? Napapagod na ako sa kanya, nagsasawa na ako sa kanya, gusto ko ng bumitaw. Pero may mga hindi bumibitaw kahit naiisip na nila yan. At kudos sa mga hindi bumibitaw, 'di ba? Kahit papagod na pagod kayo, sawang-sawa na kayo, feeling nyo enough na, 'di ba? Pero you still stay kasi iniisip nyo na meron kami sinumpaan, meron kaming pinanghahawakan. Kudos sa inyo. Pero sa mga tao na darating sa sitwasyon na ganyan, kapatid, ito yung mga senyales na babanggitin ko dito sa video na to. Senyales na totoong iiwan ka na niya. So kapag narinig mo to, naramdaman mo to sa kanya, malaki yung posibilidad na aalis na siya sa buhay mo. O nagpaparamdam na siya na lalayo na siya. I hope hindi mo maramdaman to. Pero kailangan natin pag-usapan para may hint ka, may idea ka kung ano yung mga senyales na pinapakita ng mga tao gusto nang lumayo sa'yo. Kung interesado ka malaman kung ano-ano itong mga to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo. At may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Well, ito na yung totoong sign na iiwan ka na niya talaga. Una, kapag nararamdaman at nakikita mo na nagsasawa na siya sa ugali mo. Kung nababanggit niya na sa'yo yan, yan yung isa sa mga senyales na iiwan ka na niya. Lahanap na yun ng iba kasi napapagod na siya sa'yo. Binabanggit niya sa'yo yun, sinasabi niya sa'yo yun, pero wala kang ginagawa about it. Anong solusyon para dyan? Kapag narinig mo sinabi niya yan sa'yo, tanungin mo siya kung paano kanya tutulungan magbago para dalawa kayong rumisolba ng problema yung dalawa. Diba? Na hindi lang ikaw yung magre-resolba sa sarili mo, kundi tutulungan kanya as a partner para maging maayos ka. Yan yung unang senyales. Ikalawa, kapag nakikita at pinaparamdam niya na sa'yo na napapagod na siyang mag-adjust sa'yo, napapagod na siya na palagi nila nagpapasensya, napapagod na siya na palagi na lang nag-e-effort, napapagod na siya na palagi na lang siya yung gumagawa ng paraan para maging okay kayo. Unfair nga naman and one-sided masyado yung relasyon kapag nasa ganyan kayo yung sitwasyon. Kaya kung nakikita at nararamdaman mo na ganyan yung pakiramdam mo sa kanya o pinapakita niya sa'yo, then kapatid, senyales yan na one of this day, pwede na siyang bumitaw sa'yo. At malamang sa malamang, yan yung rason kung bakit niya gagawin yun. Ikatlo, kapag hindi niya na nararamdaman yung pagmamahal mo, hindi ka niya na nararamdaman, wala na yung presensya mo sa buhay niya. Halimbawa, OFW siya, tapos kapag gusto ka niyang makita o makasama, kahit video call man lang, hindi nangyayari. Laging circumstances, laging may busy, diba? Laging may problema, diba? Na imbis na intimate yung pag-uusap nyo, napuputol, ganyan. Kapag ramdam mo na hindi ka na niya nararamdaman, that's the sign, kapatid, na pwede siyang mawala sa'yo. Now, it's up to you kung paano mo gagawa ng paraan, kapatid, na maayos mo yan ang lahat, diba? Maayos mo yung problema na yan, diba? Magagawan mo ng paraan kasi ikaw ang nakakakilala sa kanya kung paano ka mag-approach sa kanya para maayos yung problema nyo na yan. Okay? Ika-4, kapag pinaparamdam niya na sa'yo na nasasakal na siya o hindi lang niya sinasabi, pinaparamdam niya na rin sa'yo na nasasakal na siya sa pamamagitan na bigla na lang siyang hindi sasagot habang nagsasalita ka, di ba? Bigla na lang siyang hindi nakikipag-usap sa'yo, bigla siya nagiging cold, di ba? Alam naman natin kung ano yung dahilan kung bakit nagagawa sa atin ng mga partner natin yun, di ba? Halimbawa, bigla siyang naging cold. Alam mo naman siguro kung anong dahilan kung bakit siya naging gano'n. Or kung hindi mo alam, pwede mong tanungin ng diretso. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tanungin mo siya ng diretso, ng may kalmadong boses. Yung hindi ka pasigaw, hindi ka pagalit, di ba? Para maging maayos yung conversation nyo. Pag nalaman nyo, resolve nyo ng magkasama. Mag-isip kayong dalawa ng paraan kung paano nyo maaayos yan. Kasi yung problema na nasasakal yung partner natin sa atin, dahil yun sa nakaraang sitwasyon na naranasan natin or sa takot natin na mawala sila sa atin, di ba? Kaya pwede nyo isettle yan sa pamamagitan ng pag-uusap. At ang ikalima, kapag nakahanap na siya ng ipapalit sa'yo, siguradong mawawala na yan sa'yo, kapatid, kapag nakahanap na siya ng ipapalit sa'yo. Wala na maraming explanation, di ba? Para sa kanya, mas better yon kesa sa'yo. Mas better yan kesa sa'yo. Well, you are unique on your ways, di ba? Pero para sa kanya, hindi niya na makikita yung kagandahan. Hindi niya na makikita yung uniqueness mo dahil para sa kanya, mas better na yung napili niya, di ba? Hindi mo kailangan ikumpara yung sarili mo sa napili niya kasi you are unique nga.
on your own, di ba? Ito yung mga senyales na makakatulong sa'yo na maiwasan na tuluyan siyang mawala sa'yo. And I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng insight, ideas o tips, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagayan niyo panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.